I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway, mayroon tayong upload videos, updates tungkol po dito sa mysterious box ng BIR. Nax naman, mysterious. Ngayon mga kababayan, kailangan mabuksan yun. Kasi 'di ba part ng ebidensya po yun laban kay Sara Duterte. Tapos, maraming nagtatanong, bakit nga ba parang pinag-uusapan yung box na yan? Ang iba ayaw pabuksan, tulad ng defense, no? Napanood natin isang araw na kinukontra nila ang pagbubukas nitong BIR box na ito. Pero, ang prosecutors talagang gusto nila talagang bubuksan yan. Ngayon, ang tanong ng karamihan, bakit nga ba? Sino po ang may kapangyarihan para mabuksan yung BIR box sa impeachment trial? Pero alam niyo mga kababayan, importante rin naman talaga yon. Sabi ko, 'di ba, part ng ebidensya yon ng prosecutors. Correct me if I'm wrong, mga beswa. So, may panawagan po dito si dating Senator, Senate President Franklin Drilon. Sabi niya po dito, para kumpleto, detalyado, shout out sa mga Marcos Loyalists, supporters Filipino and OFW. July 16, 2026. Sabi ninyo niya mga kababayan, courtesy po ng ng politiko mga kababayan. Sabi po dito, sabi po ng politiko mga kababayan, price of leadership, Drilon dares Marcos to open Sara Duterte tax records and let the truth come out. OM goes. Ngayong araw pala mga kababayan, July 16, 2026, na dumaan sa wall natin ito. Sabi po dito, para kumpleto detalyado, ayan, tuloy. Sabi niya dito mga kababayan, former Senate President Franklin Drilon is calling on President Ferdinand Marcos Jr. to allow the release of Vice President Sara Duterte's bank and tax record to help clear the air in her ongoing impeachment trial. So ibig sabihin mga kababayan, only the President can open the box. Galing pala sa ating mahal na Pangulo ang may karapatan na nararapat na bubuksan ang box. So ibig sabihin, si PBBM lang ang may kapangyarihan na iutos na itong BIR box na ito ay dapat buksan. So pag sinabi ng pag-utos ng Pangulo na dapat buksan yung BIR box dahil dito sa tax record ni Sara Duterte at sa kanyang asawa, matik pala nabubuksan. Kaya 'di ba sabi niya calling the president agree na allowed the release of Vice President Sara Duterte bank and tax record to help clear the air in her going impeachment trial. Oo nga naman, 'di ba? Para naman malalaman ang katotohanan at siyempre witness po ang sambayan ng Pilipino dahil nanonood tayo mga kababayan. In an interview on Billionaire News channels at the 4 Point with the attorney Karen Jimeno, Drilon said the president has legal authority. Mga beswa, the president has legal authority under the National Inter-Revenue Code to allow the inspection and disclosure of tax records. OM goes. Hala. So, ibig sabihin mga kababayan, if itong BIR box ay mabubuksan sa impeachment trial, may permiso ang Pangulo. Ika nga, utos ng Pangulo. Diba? Correct me if I'm wrong guys sa tamang term, okay? From a legal standpoint, it is my view that the President should now exercise his authority to authorize publication, he said. OM goes. He argued that Marcos should prioritize public interest and stability over political risk. That is the price of leadership. There are certain issues which you must put your leadership on the line, he said. OM goes.
My gosh, so kailangan pala ang permiso ng Pangulo para mabuksan yung BIR box. So, ibig sabihin guys, tama ba ang sinabi ni Senator Drilon? Ay, wala akong knowledge guys, but ito si dating SP Drilon, sa dating senador, abogado din po to. So, ibig sabihin, yung sinabi niya, tama, di ba? Correct me if I'm wrong guys, I don't have any knowledge. Siyempre, naniniwala man ako na karapat dapat na buksan na utos dapat ng Pangulo na buksan yung BIR box. Dahil, siyempre, dating SP President ito, di ba? Tuloy, for the sake of the people, for the sake of stability in our system, it is my submission that the President should exercise that authority to open the BIR box. OMG. He added, the former Senate chief warned that refusing to act could keep this debate alive over whether the impeachment court can force the release of the 30 financial box. The House prosecutors earlier asked the Senate impeachment court to subpoena the 30 bank and tax documents along with the of her husband Manasseh Carpio over allegation of unexplained wealth. Ito guys maariin na itinutulan ng defense ito, mga kababayan. Ayaw nila mapabuksan. Pero para sa akin my own opinion naman, kung wala ka naman tinatago, why you scared to open the box, BIR box, di ba? Kung wala naman tinatago si Sara Duterte, bakit kailangan mong kontrahin na para hindi buksan yung BIR na yan? Di ba, kung malinis ang pagkatao. Pero dahil mahigpit nilang tinutulan, parang minsan napapag-isip ka, mayroon kaya tinatago? Ayaw mabunyag ang katotohanan. OMGos. Tandaan natin itong nakaraan paglabas ng SLN ni Sara Duterte. Correct me if I'm wrong, yung 88 million. Yung SLN. Pero maraming nagtaas ng kilay doon, mga kababayan. Hindi sila naniniwala. Well, malalaman din natin yan sa takdang panahon. Duterte camp has a post back calling the request a fishing expedition and arguing that it could violate her constitution right. What? Talaga. Yan ba pag binuksan labag sa batas? Wala tayong knowledge, but sabi ni Senator Drilon, only the President can allowed or authorized to open the BIR box. Di kung yun naman talaga ang paraan para maipakita ang katotohanan, I don't think the President will refuse, di ba? Ibig sabihin, hindi niya i-reject at iutos niya para buksan. The Senate Impeachment Court is expected to vote on the request on Monday with at least 11 votes needed for its approval. OMGos. So, well, hindi natin alam, mga kababayan, kung ito'y kung mayroong mga pamaraan para mabuksan itong BIR box para hindi sila lumabag sa batas. Di ba? I think, no, sa side ng prosecutors, palagay ko, yan naman ang part ng kanilang ebidensya, for sure, mabubuksan. Pero, sabi ni Senator Drilon nga, kailangan gumawa ng hakbang ating mahal na Pangulo para mabuksan yung BIR box o MGOS. Legal authorized. Ika nga, legal authority. Para mabuksan ng BIR box. Nabayaran din ito. Ayan, mga DDS, may malita na naman si Congressman Drilon. Ay, si Senator Drilon. It as must para sa bayan. Correct. Sige, para when the tables turn, kung ano ang ginagawa ninyo, yun din ang gawin sa inyo. Ay, sus. Why not also allow the opening of all the bank's accounts records of all the congressmen? Ang pinag-usapan dito yung impeachment trial. Hindi pinag-usapan dito ang mga congressman. Di ba? Ganun yun. Drilon, matulog ka na. Drilon, run for Senate. So, ayan. Yung mga DDS to. Takot na takot sila mabuksan. Di ba? Yun. Ang talagang dapat alam nyo guys, alam nyo ba mga kababayan, kung nandito kayo sa mga page na ganito, itong mga DDS na nagko-comment dito,
parang iisa lang ang mga gusto nila, ayaw buksan ng BIR box. Pero tingnan mo yung mga profile nila nakalock. Kasi nabasa ko at narinig ko ang mga kampo ng kadiliman, isang tao halos 50 ang kanilang account, kaya ang akala mo marami. Kaya nga sabi ko see you on 2028 if ever natatakbo yan. Kung ganyan ba sila karami. Biro mo isang tao lang 50 ang accounts sa iba't ibang platform. Di kayo na ako. Ikaw nga, katulad ng FB, YT or TikTok. Ganyan sila 'Di ba? Nagkakalat sila ng ng e-box. So, yun mga kababayan. Ano po ang masasabi nyo? Price of leadership, Trillion dares Marcos to open Sara Duterte tax records and let the truth come out. Guys. Kayo guys, anong masasabi nyo? Tama ba na makialam ang Pangulo? Na iutos niya na buksan ang BIR box? Siyempre, hindi naman siguro manawagan si dating Senate President Drilon kung ito po ay may paglabag sa batas. May karapatan yata ang Pangulo. No? Dahil siya ang presidente ng Pilipinas. Siyempre, si dating Senate President Drilon alam niya kung ano ang nararapat para mabuksan. Malalaman natin yan guys sa takdang panahon. Ito pa mga kababayan. Ito sabi po ng X-Tax chip na kailangan ang approval ni Pangulong Marcos para mabuksan yung BIR. So ibig sabihin sa mga kamay na pala ni Pangulong Marcos Jr. Ang isa sa pinaka the best para mapatalsik ito sa pwesto si Sara Duterte na nang dahil sa kanyang approval mabuksan po ang BIR box. Goes. Tama pala yung sinabi ni Senator Drilon mga kababayan. Ito very very short lang. Sabi po dito ng ABS-CBN. Ayan tingnan nyo. Oh my gosh. Sabi dito mga kababayan hindi na natin basahin ng fully kasi yun na po yung sinabi ni dating Senate President Drilon. Kailangan aprobahan muna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglalabas ng tax record ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawa bago magamit ng prosecution sa impeachment trial ayon kay dating BIR Chief Kim Hinaris. Yun naman pala mga kababayan. So, talagang legal authority, approval ng isang Pangulo ay nararapat lang. Para mabuksan itong BIR box. Goes. Kaya abangan po natin mga kababayan. If hindi pala basta-basta ito buksan, kailangan pala ang approval ng Pangulo. Ayan ang sinasabi natin siyempre, siya lang ang Pangulo ng Pilipinas, ang makapangyarihang na tao dito sa ating bansa. Walang iba kundi ang Pangulo natin, si PBBM. Ayan na ang sinasabi natin. Nakasalalay pala sa Pangulo. Pag isang sinabi niya, pag halimbawa sabi niya, yes, buksan nyo na yan, paktay na. Guys, sa tingin nyo kaya, ito, tanong ko lang tanong lang ito, for example to, if ever mapatalsik ito si Garutay, sino kaya ang magiging vice presidente ng Pangulo? Dapat yung masipag naman. Diba? Diba pwede sa Congress at saka sa Senate? Parang may napusuan ako sa Senado. Lacson kaya o kaya si dating Senate President Tito Soto? Guys, it's only my may opinion or may pananaw. So, ayan, mga kababayan, abangan po natin. Medyo controversial po yung box na yan, Hindi basta-basta buksan pala. Only the president has a right to to open the BIR box. Goes. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye bye and babus. God bless Philippines. There's more. Follow me and likes. Bye everyone.